taong nagmamalasakit. Kasi mamaya, no, habang tayo ay nagninilay, lalabas at lalabas talaga rito yung pagmamalasakit ni Martha. Amen? Okay, so sige nga po, babalikan po natin yung pagbasa. Sabi po rito, no, Luke chapter 10, 38 muna hanggang 42. At mamaya, tayo po ay dadako sa Gospel ni St. John. Okay, so ito muna yung unang bahagi. Sabi nito, dumalaw si Jesus kina Marta at Maria. Nagpatuloy si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. So maliwanag in verse 38 na saan daw galing si Jesus? Sa paglalakbay. E di syempre paglalakbay, malayo yun. Amen? At kasama pa niya yung 12 alagad na mga lalaki na naglakbay din. Eh di mga gutom itong mga ito. Sino ba naman di naglakbay? Ikaw nga, maglakbay ka nga dyan. Hindi ka magutom. O sige nga, tanong. Anong dala-dala sa paglalakbay? Tungkod. Baon. Baon. Yun ang pinaka-basic. Yung baon, yung pagkain. Di ba? Amen. Naalala ko pa nga nun nung kami ay nasa Baguio, tapos paluluwasin kami ng nanay ko sa Maynila. Naku, yung lola ko talaga maalaga. Merong nilagang saging, ba't laging nilagang itlog, tapos kanin, tapos yung itlog hard-boiled. May asin, laging ganun, para bang, wala na bang iba, parang laging ganun, So, napakahalaga ng isang naglalakbay ay may baon. At dahil si Jesus at ang 12 alagad ay galing sa paglalakbay, sabi rito, pumunta sila sa isang nayo na kung tawagin ay Betania. Bethany. Yeah. Okay? Bethany, ito rin ang isang nayo na kung saan si Jesus ay nakagawa rin ng mga himala. Amen po ba? Okay. Kasi alam niyo, ang mahalagang makita natin dito, saan man magpunta si Jesus, siya ay nagtataglay ng pagpapala. Saan man magpunta si Jesus, siya ay nagtataglay ng pagpapala. Actually, aral na yun. Ibig sabihin, kung sumasa atin talaga ang Espiritu ng Diyos, sabi nga ni Father, ang kagandahang loob ng Diyos, kahit saan magpunta ang isang lingkod, siya ay nagdadala ng pagpapala sa buhay ng iba. Amen. Kaya ito'y hamon, baka pag ikaw nagpunta sa isang lugar, hindi naman pagpapala, dala-dala mo, pinsala. Pagka gano'n naman, napapansin mo, di ba, may mga taong ayaw nating tanggapin kasi nabibwisit tayo. Ay, huwag mong papasukin yan, sabihin mo, wala ako. Bakit ito na naman yan? Ang dala-dala naman yan, Mars, pautang. May mga gano'n talaga, no? Amen po ba? Tingnan nga yung mukha ng mga katabi. Sige. Kung nagdadala yan ng pagpapala. O dalawa lang naman yan na it's either magdala ka ng pagpapala o magdala ka ng pinsala. Yung iba pinsala, ang tawag di ba sa kanila ngayon ay marites. Marites, ano ang latest? Yan, Okay. Pinsala. Well, actually, kung gusto nyo isulat yun, ang layunin ng bawat lingkod ng Panginoon ay magdala ng pagpapala. Pero yung pagpapala na ating dala-dala, kagaya ng isang propeta, ay hindi laging mukhang maganda. Kasi minsan pag sinabi natin blessing, di ba, ang ating kaisipan sa blessing, yung ating dala-dalang material. Ay, thank you, bless na blessing. Hindi rin. Kasi maaaring ang dala-dala mo ay katotohanan. At yung katotohanan, yun yung magpapalaya sa isang tao. At yun ay isang malaking pagpapala. Kasi alam niyo sa buhay natin, marami tayong hindi matanggap Di ba ang tawag niya sa psychology? Stage of denial. At yun yung nagpapahirap sa atin. Deny tayo ng deny. Hirap na tayo. Tumanda na tayo. Deny. Bakit? Kasi hindi natin kayang tanggapin ang katotohanan. Kaya, ano mangyayari doon, Brother Ariel? Yung blessing ng Panginoon ay nadidelay. Na dapat noon pa ay natanggap mo na. Kung natanggap mo na sana,
Kaya nga dito malaking hamon at malaking aspeto yung tinatawag natin acceptance. Sabihin nga po natin acceptance. Accept. Wala namang problema pag natanggap mo kung sino ka. Tanggap mo ang iyong pagkatao, tanggap mo ang kahinaan mo. Ang maganda naman dun kasi honest ka lang. Amen? Pero hanggang tayo ay nagpre-pretend, sabi nga nung kantang inabot ninyo, oh, yes, I'm a great nabuhay yung mga thunders, oh. Amen? Oh, yun ang problema. Pretend tayo ng pretend. Kaya kami pretend at kami pretend natin, tayo ay nahihirapan. Hindi sa walang blessing pero mabagal. Ang bagal. Problema ba ng Diyos? Hindi. Problema tayo kasi hindi tayo bukas. Sige nga, pag-isipan nga natin, ang biyaya ng Panginoon isang katutak pagka laki-laki yan binuksan mo yung pintuan ng puso mo, kapiranggot, paano maisasaksak yung malaking biyaya na yan? Pahirapan mo pa ang Diyos. Amen? Nag-gets po ba natin? Amen. Amen? Kung gusto nang ikulang ng Panginoon para pagpalain tayo, kaya lang yung bukas ng puso natin kakapiranggot. Lord, di pa ako ready. O di siya sabihin ng Panginoon, sige kung kailan ka na lang ready. Pero hindi ko na problema yun. Problema mo na yun. Hanggang sa unti-unti. Kaya tingnan mo, sino yung mga taong bukas sa pagpapala. Yung bukas ang kanilang mga puso. Amen. Bukas silang tumanggap. Amen? Amen. Kaya dito sa pagkakataong ito, sinasabi na tayo'y kagaya ni Jesus, maging pagpapala tayo. At yun din yung sinabi, yung ginawa ni Martha actually, sinalubong niya, yun ang sabi rito no? Sabi rin, malugod silang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Martha sa tahanan nito. Tanong, bakit si Martha? Bakit hindi yung lalaki? Isamantalang, nabanggit nga kanina sa misa, na ito ay sitwasyon na kung tawagin ay dominated ng society ang mga kababaihan. Pag sinabing dominated ng society, ang tawag po dyan ay patriarchal. Sabihin nga po natin patriarchal. Pag sinabi natin patriarchal, ito yung male-dominated. Brother, tanong, ang Pilipinas ba patriarchal? Oo. Yes. Very, very patriarchal tayo. Oh? Case-to-case basis po yun. Patriarchal talaga ang lalaki, no? Yes. Ang mga Pilipinas, ang mga Pilipinas, para marami tuloy Pilipinas. Ang Pilipinas ay isa sa patriarchal. Ang Muslim, Yes. patriarchal yan, male-dominated. Okay, kaya lang ngayon, syempre, nagiging modern na, hindi na gaanong napapansin. Amen po ba? Okay, at dito, sinalubong sila ng isang babae na nagngangalang Martha. Ang tanong, bakit hindi si Lazarus? Siya yung lalaki. Kasi sabi ng mga Bible scholar, okay, pag ang pinag-usapan dito magkakapatid, ito ay chronologically arranged. Chronologically, ano ibig sabihin? Panganay, pangalawa, bunso. O sana huwag tayo magkakamali. Panganay, pangalawa, at bunso. At sino palagi yung nasa front? Yung panganay. Kaya nangangahulugan, according sa mga Bible scholar, ang ate, ang panganay ay walang iba kundi si Maria. Martha. Marta. Na kayo kakain ang Hungarian. Nagiging makakalimutin. Okay, si Martha. Siya yung panganay. Okay, siya yung sumalubong. Okay, siya yung ate na sumalubong. Okay, verse 39. Ang babaeng ito ay may isang kapatid na si Maria ang pangalan. Ngayon, pumasok na ho sa eksena yung second character in the story na kapatid ni Martha na ang pangalan ay Maria. So pag sinabi natin Maria, yung Maria kasi or Mary, Miriam is a common name. Pag sinabi mo Maria na taga Nazareth, mga Katolikong na ito. Nanay ni Jesus. Jesus. Okay, Maria na taga Betania,
Magkakapatid. Oh, Maria ang kapatid ni Marta. Marta. Ayun. Maraming Mary. Okay? Marami rin dito na nagmula sila sa iba't ibang... Okay. Yung mayaman na nagmula sa Magdala o Magdalena. Si Maria na taga Magdala or Magdalena. Kasi yung Magdalena, lugar yun. Hindi yun apelyido. Kaya mali yung kanta eh. Yung Magdalena, ikaw ay siyawing pala. Paano magiging siyawing pala? Yung mayaman yung babaeng yun. Kailan kanila Mayaman ako. maiintindi. Ayun, talagang hindi mo maintindihan kasi may sakit yun. Sabi nga sa Ebanghelyo ni San Lucas, 7 demonyo ang sumapi doon. So, ang issue ni Maria Magdalena ay hindi prostitution, kung hindi lunatic. Amen? O, kaya kalimutan nyo yung si Maria Magdalena ay kalapating mababa. Hindi totoo yun. Mayaman yun eh. Sige nga, may papatol pa sa poses. O. Amen? Amen. O yan. Pagka tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, lumilinaw ang lahat. Malinaw po ba? Amen? Yeah. O, mahalagang malaman natin yan. Okay? So ngayon, ano ang ginawa ni Maria? Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Okay, ngayon, bigyan natin ng punto yon. Ano ba dapat talaga ang magiging role ni Mary? Sa isang sitwasyon na may dumalaw na mga bisita at puro pa ito lalaki. Lalaki, malalakas, kumain. Oo, pagod yan galing sa paglalakbay. Amen? Okay. Di ba, pwedeng sabihin ni Ate Marta na, halika, tulungan mo ako rito. Hindi kaya ng katawan ko. Hindi yan yung instant noodle lang na iaano lang natin sa tubig at sisindihan natin, iinit lang natin, makakakain na sila. Hindi ganun. Pugon ang lutuan noon. Mahirap. Mag-aano pa yan ng mga harina. Talagang very, very tasking. Kung tutusin, pwedeng mag-demand ang ate na halika, tulungan mo ko.